Ngayong araw ay December 31, desperas ng New Year at birthday din ng tatay ko. Sa pinaghahandaan namin taon-taon dahil nga double celebration. At higit sa lahat, kumpleto kami ngayon dahil holiday wala naman trabaho. Kapag nga pala ganitong okasyon, usually pinag-uusapan namin magkakapatid na potluck na lang yung gagawin namin. Para naman mas easy para sa aming lahat, ito nga pala yung dinala ko, nag-bake na lang ako ng salmon. At itong ate ko, dahil alam niyang paborito namin yung pizza, nag-order na lang siya sa may Grumpy Joe. Dito sa bahay, nagluto naman sila ng tatlong whole fried chicken. At ewan ko ba dahil nagmamadali na siguro sila, tignan nyo naman yung salad na ginawa nila. At sabi nila kapag may birthday dapat may pasta, kaya naman nagluto lang sila ng mabilisang carbonara. At itong all-time favorite naming mixed seafoods na niluto naman ng bunso naming kapatid. Nag-order din kami ng 2 cake, isa sa birthday ng tatay ko at isa naman para sa bagong taon. Pasensyahan nyo na yung boses ko mga Marce dahil hanggang ngayon hindi pa maganda yung pakiramdam ko. At eto na nga pala yung simpleng handa namin ngayong birthday ng tatay ko at bagong taon. O diba, saan ka makakakita ng happy birthday na 2024 pa? Dahil ngayon tatay ko yung bida ngayong araw, sabi namin sa kanya, pipicturan muna namin siya. At ayan, ang nanay ko nakisali na rin sa picture at ewan ko ba sa nanay kong to, very much in love talaga sa tatay ko. At pagkatapos nga ng picture taking, sinindihan na rin yung mga kandila para naman makapag-blow na rin ng candle yung tatay ko. At syempre, bago mag-blow ng candle, kakanta muna kami ng happy birthday. Sa mga time na yan, mga Marce, gutom na lahat. Pero itong nanay ko, kahit gutom na siya, energetic pa rin talagang sumayaw. At pagkatapos nga ng birthday song, binlow na rin ng tatay ko yung mga candles. At pagkatapos nga niya mablow yung mga candles, sabi ng tatay ko, kumain na muna kami. Pero itong nanay ko, may pahabol pa talaga. At bago nga kami kumain, nag-family picture na muna kami dahil panigurado mamaya hindi na kami makakapag-picture pa. Patawa-tawa nga kami dyan, pero yung totoo, gutom na rin yung mga bulati namin sa tiyan. And fast forward, pagkatapos nga namin kumain, nag-videoke naman kami. Itong mga pamangkin ko, tawa sila ng tawa dyan. Hindi kasi nila makuha yung tono ng kanta at nagsisintonado sila, kaya sabi ko sa kanila, bigay na nila sa akin yung isang mic. At ayun na nga, mas lalo pang lumala nung kumanta ako. Eto namang ate ko, bigay todo talaga sa pagkanta at ayaw pa talaga niya magpatalo. At napansin nga namin ng ate ko, nakatayo pala kami habang kumakanta. Kaya naman kumuha na ako ng upuan at para naman maging komportable kami at siya naman umupo na lang sa may gilid. Nung kaming apat yung kumakanta dito, wala namang sumasayaw. Pero nung kumanta na yung kapatid kong bunso at ayun, sumayaw na yung nanay ko at sinayaw na rin niya si Papa Rene. Magaling kasi talagang kumanta yung kapatid naming bunso, kaya naman sa ayaw at sa gusto mo, mapapasayaw ka talaga. Etong si Papa Rene, nahihiya pa nga siyang sumayaw pero sabi ng nanay ko, okay lang naman, ang importante, mag-e-enjoy siya. And finally, dumating na rin yung kapatid ko galing trabaho. At buti na lang maganda yung schedule niya, at least magkakasama kami na sasalubungin namin yung bagong taon. At pagkadating nga niya, kumain na rin siya dahil hindi daw siya kumain kanina sa trabaho. At habang nagbibidyoke nga kami, ito namang mga boys nandito sa labas at nagkukwentuhan. At yun lang muna po for today's video. Meron pang part 2 mga Marce, pakiabangan na lang. Thank you po!